Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Sa mga bagong listener, make sure na pakinggan muna ninyo ang Part 1 at Part 2 ng Bank Teller sa umaga, Callboy sa gabi, para masundan ninyo ng maayos ang buong kwento. Enjoy listening at sana magustuhan ninyo ang kwento nung malasing kami ni Anthony. Meron nangyari sa amin na dalawa at hindi ko expected talaga yun. Ako ang top at siya ang bottom. Nang magising ako, nakita ko si Anthony na nakabihis na at ready nang umuwi. Napahawak ako sa ulo ko. Medyo nahihilo pa rin ako dahil sa dami ng nainom namin kagabi. Tiningnan ko lang siya bago siya nagsalita. Yung nangyari sa atin kagabi, kalimutan mo na yun Lasing lang ako, sabi niya. Okay. Sabi mo, sagot ko. But thank you sa pagsama sa akin. I really appreciate it, sabi niya. Bakit ka nagte-thank you? May bayad naman yun, natatawa kong sagot. Oo nga pala, wala akong cash. Meron ka bang QR code? Send ko na lang doon, sabi niya. Kinuha ko yung phone ko at binuksan yung GCash. Hinarap ko sa kanya yung QR code ko at ilang segundo lang, nag-send na siya ng payment. Pagtingin ko sa balance ko, napahinto ako. 10,500 na ang laman ng G.Cash ko. 500 pesos lang ang laman ng GCash ko kanina. Teka, bakit ang laki naman ng binigay mo sa akin? Tanong ko. Okay lang yan. Treat yourself. Huwag ka munang kumuha ng booking. Ipahinga mo yung katawan at tarob mo. Natatawa niyang sabi, napailing lang ako. Rich kid ka talaga, no? Sana all, hindi problema ang pera, sabi ko. Tiningnan lang niya ako at bahagyang ngumiti. I have to leave. May importanteng lakad ako, sabi niya. Sige, mag-ingat ka, sagot ko. Tumango siya at lumabas ng pinto. Pinagmasdan ko lang siya hanggang sa tuluyang magsara ang pinto. Pagkaalis niya, napatingin ulit ako sa laman ng GCash ko. Sobrang yaman niya siguro. Natandaan ko yung buong pangalan niya kagabi nang ibigay niya yung ID niya sa receptionist. Anthony William Yorico. Yan ang buong pangalan niya. Dahil curious ako, hinanap ko yung pangalan niya sa social media. Hindi naman ako mahilig mag-social media, kaya hindi ko siya napapansin sa feed ko. Pero nang isearch ko siya sa Instagram, nakita ko agad yung account niya. Medyo sikat pala siya. Marami siyang followers, maraming likes, at milyon-milyon ang views ng ilan sa mga videos niya. Napaisip ako, grabe, sino ba talaga tong taong nakilala ko? Sabi ko sa sarili ko. Dahil curious na rin ako, nag-research pa ako tungkol sa kanya. At doon ko nalaman na rich kid nga talaga siya. Sila pala ang may-ari ng building kung saan located yung branch ng bank na pinagtatrabahuhan ko. Hindi lang pala yun, may real estate business din ang pamilya nila at may mga kamag-anak din silang involved sa politics. Napahinto ako habang binabasa ko yung mga nakita ko. Napabuntong hininga ako at napalunok. Grabe! Ganito pala ka-powerful na tao si Tonton, pero nagbabayad lang siya ng taong katulad ko para samahan siya. Bigla kong naalala kung paano siya maglabas ng pera na parang maliit na bagay lang. Yung 7,000 na binigay niya sa akin.
Yung 10,000 na sinend niya sa GCash ko. Para sa kanya, parang wala lang. Pero para sa akin, malaking bagay na yun. At ngayon, saka ko lang na-realize kung gaano pala kalayo ang mundo namin. Ako, isang ordinaryong bank teller na halos lahat ng sahod ay napupunta sa bills, utang at pamilya. Siya naman, lumaki sa pamilyang may negosyo at pera. Magkaiba talaga kami. Pero kahit ganun, hindi ko maiwasang maalala yung mga gabing magkasama kami. Hindi siya naging mayabang sa akin. Hindi niya ako tinuring na parang mababa ako dahil sa trabaho ko. Sa totoo lang, mas naging mabait pa siya sa akin. Napatingin ako ulit sa screen ng phone ko. Anthony William Yorico. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung sino siya. At bigla akong napaisip kung bakit ang isang taong tulad niya na kayang makasama ang kahit sino ay paulit-ulit na bumabalik sa akin. Ilang sandali pa, nagbihis na rin ako at lumabas ng motel. Medyo okay na rin yung pakiramdam ko, kahit may konting hilo pa. Bago ako umuwi, naisipan ko munang dumaan sa mall para maglibot-libot at kumain. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-mall nang walang iniisip na kailangan kong bayaran. Kadalasan, kapag nasa mall ako, titingin lang ako sa mga gusto ko. Tapos kapag nakita ko yung presyo, sasabihin ko na lang sa sarili ko na, next time na lang. Pero ngayon may pera ako, kaya naglibot muna ako ng walang specific na bibilhin. Tumingin ako sa mga damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Ang sarap pala sa feeling na kahit isang beses, pwede kang bumili ng gusto mo nang hindi iniisip kung may matitira pa para sa bills. Hanggang sa may nakita akong polo na nagustuhan ko. Simple lang yung design, pero bagay sa akin. Tinignan ko yung price tag. Napaisip ako sandali. Bilhin ko na kaya? Usually, ibabalik ko na sana. Pero naalala ko yung pera na nasa GCash ko. May pera naman ako ngayon, sabi ko sa sarili ko. Kaya binili ko na. Paglabas ko ng store, napatingin ako sa paper bag na hawak ko at napangiti. Thank you, Tonton, bulong ko habang natatawa. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabili ng ganito nang hindi nag-aalala sa budget ko. Kaya kahit simpleng polo lang yun, masaya ako. After kong kumain, naglibot-libot pa ako ng kaunti. Hindi ako nagmamadali. Wala akong kailangang habulin. Sa unang pagkakataon after a long time, nakapag-enjoy ako kahit ilang oras lang. Pero habang naglalakad ako sa mall, bigla akong naisip si Tonton. Yung mga sinabi niya kagabi, yung lungkot niya, yung ex niya, at kung bakit kailangan pa niyang mag-hire ng isang taong tulad ko para lang may makasama. Hindi ko maiwasang mapaisip. Mayaman siya, sikat siya, maraming tao sa paligid niya. Pero kahit ganun, malungkot pa rin pala siya. Siguro tama nga, hindi lahat ng problema kayang ayusin ng pera. Napangiti ako ng kaunti at nagpatuloy sa paglalakad. At least ngayon, may bago akong polo at may dagdag na pera sa GCash ko. Pagdating ko sa bahay, pumasok agad ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Monday na naman bukas. Ang bilis talaga ng oras. Sa totoo lang, nakakatamad na rin magtrabaho. Lalo na kapag alam mong halos buong sahod mo, diretso lang sa bills at mga utang. Pagkatapos mong magtrabaho ng isang buong buwan, parang wala ka pa ring napapala para sa sarili mo. Napabuntong hininga ako at napatingin sa phone ko. Bigla kong naisip si Tonton. Binuksan ko yung social media niya at nakita kong may bago siyang post. Nasa isang event siya at mukhang masaya. Maayos ang suot niya, nakangiti at parang wala siyang problema sa buhay. Kung hindi niya lang sinabi sa akin yung mga pinagdadaanan niya kagabi, siguro iisipin ko rin na perfect ang buhay niya. May pera, may negosyo ang pamilya, sikat, maraming kaibigan, at parang nasa kanya na lahat ng bagay na gusto ng ibang tao. Pero alam ko na ngayon na hindi pala ganoon kasimple. Kahit gaano siya kasaya tingnan sa pictures, alam kong may mga gabi rin pala siyang mag-isa at malungkot. Ramdam na ramdam ko yung pain at lungkot niya kagabi.
Kaya nag-scroll pa ako sa profile niya. Pinanood ko yung ibang videos niya. May mga videos siyang seryoso, pero may mga funny videos din pala. Minsan napapatawa ako habang nanonood. May humor din pala to, bulong ko, habang natatawa. Habang tumatagal, mas lalo akong na-entertain sa mga videos ni Tonton. Hindi ko na namalayan yung oras. Isang video. Tapos isa pa. Tapos isa pa ulit. Hanggang sa napatingin ako sa oras. Napakunotno ako. 5 hours na pala akong nakatutok sa social media ni Tonton. Grabe. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Natatawa kong sabi sa sarili ko. Pero kahit alam kong sobra na yung oras na ginugol ko sa pag-stalk sa kanya, hindi ko pa rin maibaba yung phone ko. Habang busy ako sa pag-stalk kay Tonton, biglang may unknown number na tumawag sa phone ko. Pero pamilyar yung number. Alam kong siya yun. Sinagot ko agad. Hello. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nakahiga lang. Bakit? Napatawag ka? Tanong ko. Pwede ba samahan mo ako ulit? Hire ulit kita. Sabi niya. Sure. Saan naman? Tanong ko. May lakad kasi kami ng mga kaibigan ko. May outing kami sa Coron, Palawan next week. Nandoon na naman yung ex ko at yung boyfriend niya. Pwede ka bang sumama? Miyerkules ang alis. Tanong niya. Napabangon ako sa kama. Coron? Palawan? Tanong ko ulit. Yeah. 5 days kami doon. Accommodation and everything, ako na bahala. Babayaran din kita, of course. Alam mo, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Pwede mo namang iwasan yung ex mo. Pwede naman na hindi ka sumama. Saka, bakit ba laging kasama siya ng mga kaibigan mo? Sabi ko, hindi naman kasi ganun kadali yun. Iisa lang kami ng circle of friends ng ex ko. At ayokong isipin pa nila na, Peter ako kapag hindi ako sumama. Sagot niya, napabuntong hininga ako. Importante pa ba yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman mo? Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Sabi ko, huwag mo na akong pagsabihan. Please. Sasama ka ba sa akin? Tanong niya. Hindi ko sure eh. 5 days kasi. Yun. Hindi ko alam kung papayagan ako mag-leave. Pero susubukan kong magpaalam, sagot ko. Sige. Sabihin mo sa akin ahead of time, sabi niya. Sige. Sagot ko. Bye. Ingat ka. Sabi niya tapos binaba na niya ang tawag. Napatingin ako sa phone ko at napabuntong hininga. Hindi ko alam kung bakit parang ako pa yung nag-aalala sa kanya. Hindi naman kami close. Hindi naman talaga kami magkaibigan. Client ko lang siya. At kahit ilang beses na niya akong na-hire, trabaho pa rin naman to para sa akin. Pera-pera lang. Pero somehow, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Mukhang kailangan talaga niya ng taong magsasabi sa kanya ng mga bagay na ayaw niyang marinig. Mukhang hindi siya napagsasabihin ng mga kaibigan niya. At baka sa susunod na pagkikita namin, kailangan ko na naman siyang tulungan na harapin yung ex niya. Napailing ako. Bakit ba kasi ang komplikado ng buhay nitong taong to? Bulong ko sa sarili ko. Nung dumating ang Monday, nagpaalam ako sa manager ko kung pwede akong mag-leave ng 5 days. Pero declined. Naka-leave din daw kasi yung isa kong ka-work. Kaya kailangan daw sana mas maaga akong nagpaalam. Napabuntong hininga na lang ako. Wala naman akong magagawa. Gusto ko sanang samahan si Tonton. Pero hindi naman ako pinayagan. 2 araw lang yung approved leave ko. Kaya tinawagan ko agad siya para sabihin yung nangyari. Tonton, hindi ako makakasama. Hindi ako pinayagan. Masyado naman kasing mahaba yung 5 days. Pero pinayagan ako ng 2 days lang, sabi ko habang kausap siya sa phone. Paano kaya to? Tanong niya. Di wag ka nang sumama kasi, sagot ko. Sige, hindi na ako sasama. Pero may naiisip ako, sabi niya. Ano yun? Tanong ko. Di ba sabi mo, pinayagan ka naman na hindi pumasok ng 2 days? Tanong niya. Oo, kasi darating bukas yung kasama ko sa work na naka-leave. So available ako ng Friday hanggang Monday, sagot ko. Tayo na lang yung gumala from Friday hanggang Monday. Sasabihin ko na lang sa kanila na may kasama akong iba.
na mas pinili kitang kasama, sabi niya. Pwede naman, mas okay yan, sagot ko. Okay, sige. Hindi na ako sasama sa kanila. Hindi rin naman nila iisipin na bitter ako kasi ikaw yung kasama ko, sabi niya. Napangiti ako. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko. Have you been to Boracay already? Tanong niya. Oo, last year, sagot ko. Sige, mag-Boracay na lang tayo para mas chill, sabi niya. Okay, sige. Pero paano yung ticket? Expenses? Tanong ko. Wag mo nang isipin yan, it's on me. Babayaran ko rin yung 4 days na kasama mo ako, sabi niya. Napaisip ako sandali, 4 days. Libre ang trip, may bayad pa. Hindi ko rin naman madalas nagagawa yung ganitong bagay, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Okay, sige, sagot ko. Anong full name mo and date of birth? Tanong niya. Para saan? Tanong ko. Magbubuk na ako ng plane ticket, sabi niya. Okay, send ko sa'yo after this call, sabi ko. Sige, sabi niya. Tapos binaba na niya ang tawag. Napatingin ako sa phone ko. Hindi ko alam kung paano nangyari pero ilang araw lang ang lumipas mula nang sabihin niyang gusto niya akong isama sa Coron at ngayon may plano na kaming mag-Boracay na kaming dalawa lang. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang excited ako na makasama si Tonton sa Boracay. Kaya nung dumating na yung araw ng Boracay trip namin, maaga akong nag-ready at pumunta sa airport. Sa airport na lang kami nagkita. Sa Terminal 1, nakita ko siya agad. Tapos nagkatinginan kami at ngumiti sa isa't isa bago kami sabay na naglakad papunta sa boarding area. Tahimik lang kaming dalawa habang hinihintay yung flight namin. Nung boarding na, sabay kaming sumakay sa eroplano. Magkatabi kami ng upuan. Thank you ulit. Sumasama ka sa mga trip at gulo ko sa buhay, sabi niya habang nakaupo kami. Huwag ka nang mag-thank you. Binabayaran mo naman ako, sagot ko habang natatawa. Okay, sabi niya. Tapos pumikit siya at sumandal sa upuan. Tahimik ulit kaming dalawa. Ilang sandali pa, nagsimula ng umangat yung eroplano. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Tonton habang nakapikit siya. Ang amo ng mukha niya kapag natutulog. At hindi ko alam kung bakit, pero habang tinitingnan ko siya, mas lalo kong nararamdaman na mabait talaga siyang tao. Siguro hindi lang talaga siya maswerte pagdating sa love. Sana dumating na yung taong mamahalin siya ng totoo. Yung taong hindi siya sasaktan. Yung taong pipiliin siya kahit wala siyang kailangang patunayan. Napangiti ako ng kaunti bago ko ipikit ang mata ko. Natulog na rin ako. Pagmulat ko, naramdaman kong pababa na yung eroplano. Malapit na, sabi ni Tonton. Tumango ako at nagready na rin. Ilang minuto pa, tuluyan na kaming nakalapag. Paglabas namin ng airport, may sasakyan nang naghihintay sa amin para ihatid kami papunta sa port. Sumakay kami at tahimik lang na nagkukwentuhan habang nasa biyahe. Pagdating sa port, sumakay naman kami ng bangka papuntang Boracay. Ang smooth lang ng lahat, walang stress, walang kailangan isipin. Hanggang sa tuluyan na kaming makarating sa Boracay. Pagdating namin, diretso na kami sa hotel. Sa Henan Hotel kami nag-check-in. Kinagabihan, nag-dinner muna kami sa isang restaurant kasama si Tonton. Nagkwentuhan lang kami habang kumakain tapos pagkatapos nagpunta naman kami sa isang bar. Masaya yung gabi namin. Nag-inuman, nagkwentuhan at nagtawanan. Hindi ko namalayan na medyo marami na pala kaming nainom. Nang medyo lasing na kami, nag-decide kaming umalis at pumunta sa beach. Umupo kami sa buhanginan, magkatabi kami habang nakatingin sa dagat. Tahimik yung paligid. Tanging tunog lang ng mga alon at hangin ang naririnig namin. Nasa taas yung buwan at maliwanag ang paligid dahil sa moonlight. Ang sarap ng simoy ng hangin, malamig at nakaka-relax. Ang liwanag ng buwan, no? Ang romantic ng moment. Sabi ko habang nakatingin sa kalangitan. Oo nga, ang peaceful. I wish it could be like this all the time.
Sagot niya. Malungkot ka pa ba? Tanong ko. Tiningnan niya ako bago siya sumagot. Araw-araw naman akong malungkot. Pero ngayong araw, hindi ko naramdaman na malungkot ako. Siguro dahil kasama kita, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit araw-araw kang nalulungkot? Alam mo, na-stalk kaya kita. Sorry, pero maayos ang buhay mo. May pera ka. Sikat ka. May mga fans ka online na gustong gusto ka. Sabi ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin bago siya nagsalita. Tapos tumingin siya sa dagat. Hindi naman lahat nabibili ng pera. Yung parents ko, sobrang busy. Lumaki ako kasama yung yaya ko. Tapos mas favorite ng mga magulang ko, yung ate at kuya ko. Kasi ako, bakla ako. Siguro dahil sa gender ko, kaya iba yung treatment sa akin ni na mama at papa. Sabi niya, napatingin ako sa kanya pero hindi ako nagsalita. Napansin kong parang maiiyak na siya, kaya tumahimik ulit siya. Tapos nagsalita ulit. Konti lang yung nakakaalam na bakla ako, na ganito ako. Kahit yung mga followers ko online, hindi nila alam. I don't have someone na masasabi kong best friend ko talaga. I'm not everyone's favorite. Kaya nung dumating yung ex ko, pakiramdam ko, may isang tao rin na pumili sa akin. Akala ko, finally, may taong nga makikita ako at tatanggapin ako kung sino talaga ako. Pero iniwan din niya ako at pinagpalit sa iba. Sabi niya lang, hindi raw kami match. Iba raw yung goals and priorities namin. Then, he broke up with me. Sabi niya, wala akong masabi. Sa unang pagkakataon, mas naiintindihan ko na kung bakit ganun siya. Naintindihan ko na kung bakit kahit alam niyang toxic na para sa kanya, yung mga tropa niya, lalo na kapag kasama nila yung ex niya, sumasama pa rin siya. Dahil natatakot siyang mawalan din yung mga tinuturing niyang kaibigan. Iniisip niya na kapag palagi siyang tumatanggi sa mga kaibigan niya, darating yung araw na hindi na siya isasama. At kapag nangyari iyon, baka tuluyan na naman siyang maiwan. Kaya kahit nasasaktan siya, pinipili pa rin niyang sumama. Kahit alam niyang masasaktan lang ulit siya. Kapag nakita niya yung ex niya na masaya, kasama yung bago nitong boyfriend, bigla akong na-realize na baka hindi naman talaga siya naghahanap ng attention. Baka naghahanap lang siya ng assurance na may mga taong hindi siya iiwan. At somehow, nakakalungkot isipin na yung isang taong mukhang nasa kanya na lahat, takot na takot pala siyang maiwan. Akala ng mga tao, dahil may pera siya, sikat at maraming followers, wala na siyang dahilan para malungkot. Pero hindi pala ganun. May mga bagay na kahit gaano karami ang pera mo, hindi mo kayang bilhin. Yung pagmamahal ng pamilya, yung totoong kaibigan, at yung pakiramdam na may isang taong pipili sa'yo at mananatili. Tumingin ako sa kanya, tapos nagsalita ako. Tonton, hindi mo kailangang maging favorite ng lahat para maging deserving ka ng pagmamahal. At hindi rin ibig sabihin na iniwan ka ng isang tao, wala nang ibang taong kayang piliin ka. Hindi ko alam kung paano ko tatanggalin yung lungkot na nararamdaman mo, pero gusto ko maging masaya ka. Sabi ko, tiningnan lang niya ako, tapos biglang tumulo ang luha niya at niyakap niya ako. Tuloy-tuloy siya sa pag-iyak habang nakayakap sa akin. Niyakap ko siya. Pinaramdam ko na hindi siya mag-isa. Habang nakayakap siya sa akin, mas hinigpitan ko rin yung yakap ko. Gusto kong maramdaman niya na hindi siya mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. Pero habang umiiyak siya sa balikat ko, may kakaibang feeling akong naramdaman. Parang gusto ko siyang protektahan. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit sa gabing yun lang, may isang taong hindi siya iiwan. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakayakap sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Tahimik lang kaming nagtitigan. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Napansin ko yung mga luha sa pisngi niya. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang mukha niya at pinunasan ang mga iyon gamit ang hinlalaki ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko naisip yung bayad. Hindi ko naisip na client ko siya.
Hindi na lang pera ang habol ko sa kanya. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya at hinalikan ko siya. Lumaban din siya ng halik sa akin at nagbimbangan kami sa ilalim ng buwan habang nakahiga sa buhanginan. Nabitin ba kayo sa kwento ni Lucas at Anthony? Gusto ba ninyo ng part 4? Mag-comment lang kayo ng part 4 para malaman namin na gusto ninyo ng kasunod na kwento. Kapag marami ang nag-request, i-upload agad namin ang part 4. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.